Magandang araw mga katiits, Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out sa inyong lahat dyan. Meron tayong dalawang katiits na nagpadala sa atin ng video at nagpapatulong kung ano ang ibig sabihin ng mga marka na kanilang nakita sa kanilang mga area mga katiits. Kung ito ba ay lehitimong marker. So ito, panoorin nyo ang video mga katiits dahil ito ay ating tatalakayin ngayon kasi importante ito lalo na sa ating mga katiits na baguhan. So ayan, panoorin nyo ang video mga katiits. So ayan mga katiits, no, napanood natin itong video. So balikan natin itong video nila. Tatalakayin natin kung ano itong mga nakikita nila mga katiits. So ayan. So napakaganda ito mga katiits kasi isang bato na mayroong butas na parang pinaglagyan ng isang giveaway mga katiits. Kung nakikita nyo, yung kanyang paa ay maliit lamang kumpara dyan sa bato na yan. At kung nakikita nyo, mayroong dot na maliit sa gilid ng bato na yan mga katiits, no? Ayan, no? Merong malaking butas at merong maliit mga katiits. So meron silang pinasa sa akin na picture sa mga marker na bago nila ito mga katiits na tagpuan sa isang creek. So ito ay nasa creek, maliit lamang ito na creek mga katiits. Ito ay artificial creek. So meron talagang sekreto na nilagay ng mga Hapon dyan mga katiits, no? So ayan. So ito mga katiits, kakaiba ang bato na ito, kakaiba yung texture niya, ay talagang sinasadya yan lang kakaiba sa area na yan. Parang mayroon itong takip dati mga katiits at nagpapahiwatig ito mga katiits na itong kanyang hugis at yung picture niya na nabutas na sa gitna ay talagang mayroong nilagay dyan mga katiits. So kung naunahan sila, napakaswerte mga katiits yung nakakuha nito. So malaki-laki na ang laman yan, pwedeng mga 5 barita natin 1 kilo mga katiits o mga jewelries ang nakuha dyan mga katiits. So puntahan natin sa unahan kasi meron silang nakita na yan o, napakalinaw mga katiits, so napakaganda. Sa unahan ay meron silang nakita, ayan o, straight yan mga katiits, meron silang nakita na isang heart, ayan, na nakautkit sa bato. Napakaganda yan mga katiits, ayan o. At merong dot sa itaas. So hindi pa ito malinis dito mga katiits. Yung picture na pinadala niya ay malinis na. So puntahan natin yan ngayon mga katiits. Dito atras tayo ay meron ditong isang hole mga katiits na ating napansin. Ayan o, sa isang bato na yan. So yan ay coordinate markers mga katiits. Nagpapahiwatig travel yan sa bandang unahan mga katiits bago itong bato na may butas mga katiits. Ayan o. So talagang plastado yan mga katiits, talagang sinasadya yan. So doon tayo sa picture na pinasa nila mga katiits kasi doon malinaw yung pagkakuha. Ayan. So ito yung picture mga katiits, no? Merong sa malapitan, ayan. So merong dalawang hole pala na nakita nila mga katiits. So kapag ganito mga katiits sa ating makatagpuan sa area, marami kasing ganitong marka, merong malaki na butas na talagang parang balde yung laki ng butas mga katiits, ay iba naman yung meaning nun. Ito naman mga katiits, isang malaki at isang maliit at meron ding butas na pareho yung laki mga katiits. So iba-iba yung meaning yan. So kapag ang butas ay tulad nito yung plastada tapos pareho yung laki, ay nagpapahiwatig yan mga katiits na merong daanan, no? Merong daanan na kanyang tinutukoy o daanan ng isang tunnel mga katiits sa ilalim ng area na yan. Tapos kung gaano ka kapal mga katiits yung distansya ng butas na yan, ay ganyan mga katiits kakapal ang kanyang pinapahiwatig sa takip mga katiits. So medyo makapal, pero kapag yan ay nakadikit mga katiits yung butas na yan, hindi masyadong nasa mga 1 inch lang yung distansya niya, ay nagpapahiwatig naman mga katiits na
hindi masyadong makapal yung kanyang takip, no, bago mabuksan yung pintuan ng isang tunnel mga katits. Pero ito, kakaiba itong mga katits kasi maliit at saka malaki. Nagpapahiwatig itong mga katits na mayroong dalawang deposito na nakabaon sa area na yan. Diyan, isang maliit at isang malaki. So itong maliit mga katits, nagpapahiwatig ito ng isang giveaway mga katits. At yung malaki, ayan yung kanilang pinoprotektahan mga katits ng isang giveaway mga katits. So paano naman natin malalaman at mahanap kung saan yung tinutukoy nito mga katits? So ang sunod nating gawin mga katits ay maghanap tayo ng coordinate markers or pointer mga katits na nagtuturo kung saan yung eksaktong area na pinapahiwatig ng mga marka na itong mga katits. So kung nakikita niyo yung bato na yan, ang hugis niya sa gilid ay medyo na forma mga katits na isang pointer. So yan ay merong pinapahiwatig na doon sa unahan tingnan mga katits, puntahan doon sa bandang unahan. So meron kang makikitang coordinate markers. So hindi pa yung area talaga mga katits kung saan binaon, meron talaga yung pinapasahan na marka mga katits. So ito, ayan. So itong isang bato mga katits na merong crack mga katits, kung ito man ay sinasadya mga ay posible mga katits na kasali ito sa ginawa nilang marka sa area na yan mga katits. So nagbibigay yan ng isang passageway or arrowway mga katits, no? Kung yan ay kasali man, so pwedeng passageway yan mga katits, pwedeng sundan yan, wala namang mawawala mga katits. So tingnan sa bandang unahan yan kung ano yung matatamaan sa passageway na yan mga katits. Pero dito talaga itong dulo talaga nito mga katits, kung ito man ang tinuturo, ito yung coordinate marker, ay napakaganda mga katits, talagang tama, no? Kapag ito ang tinuturo, isang hugis puso na inukit sa bato mga katits, yan ay napakaganda at napaka-legit talaga yan mga katits. Ayan, no? Ay talagang gawa yan ng kamay ng tao mga katits. Tapos sa bandang itaas niya ay mayroong hole mga katits na nakapaloob sa isang letter C mga katits. So nagpapahiwatig yan mga katits na treasure enclosed mga katits. So paano naman natin mahanap kung yan man ay nagpapahiwatig ng isang bagay na nakapaloob sa bato mga katits? Simple lang mga katits, tingnan nyo yung letter C niya, kung saan yung kanyang orb mga katits, yan ang sundan dito bandang baba. So kung nakikita nyo naman yung hugis puso mga katits, ayan yung dulo niya, ay balikan natin yung video kasi binabaybay niya yun mga katits. Ayan, simula dito sa unang bato na merong butas, ayan mga katits, nilalakad niya ay sa unahan ay itong hugis puso, ayan mga katits. So yung dulo niyan ay doon nakaturo sa kanyang pinuntahan, ayan mga katits, sa bato na yan na merong butas. So dyan nakaturo mga katits. At meron pa akong napansin na isang bato dito na yan, may butas, ayan mga katits. So yan ay nagpapahiwatig na travel sign yan, bandang unahan pa mga katits, kasi ito yung matatamaan ng dulo ng heart mga katits. Ayan, oh. So yan ang matatamaan, ayan mga katits, ayan. So nagpapahiwatig yan na travel sign, no, deposit indicator yan mga katits, papunta doon sa unahan. So ito yung natagpuan. So para sa akin, ito ay nakunan na talaga mga katits. So ito yung pinapahiwatig dyan, no, sa maliit na hole, no. So ayan mga katits, so nakunan na ito mga katits, kung ito man ay talagang nakuhanan. So napakaganda yan mga katits kasi meron na namang nakakuha ng isang giveaway. So meron pang isang video mga katits na pinasa sa akin ng ating katits. So isa na naman tong kasamahan natin. Ayan mga katits. So dito base sa aking nakikita ay legit ito mga katits. Itong marka na nakaukit sa bato, ayan, na merong line, tapos merong mga line sa gilid, ayan mga katits, ay legit yan mga katits, lalo na kapag ang mga line sa gilid na yan merong mga dot, no, merong mga hole, kasi yan ay nagpapahiwatig talaga na indicator o treasure yan mga katits, no, na nakapaloob sa isang room or chamber mga katits.
So tingnan natin ito. Ang bato ay hindi masyadong malaki mga katiits, talagang makakaya lang yata ito ng isang tao. So legit siya mga katiits, pero baka ito ay nahukay na dahil sa baha mga katiits, ano? So hanapin natin kung saan ang ibang mga marker nito, mga coordinate markers na nagtuturo, na nagpahiwatig sa marka na itong mga katiits, kasi napakaganda ito. Kasi base sa aking analysis nito mga katiits, ay pwede itong nagsasabi na isang sapa, no? Isang mahaba na sapa mga katiits na merong mga iskina, ayan, no? Merong mga iskina na mga tulad ng mga small creek mga katiits na artificial, no? Ilan yan, yung mga guhit sa gilid na isa, dalawa, tatlo. So yan mga katiits yung pagka-analysis ko dito. Pero kapag ito naman ay nahukay mga katiits sa ilalim ng lupa, tapos natagpuan mo ang markang ito, ay nagpapahiwatig yan ng isang mapa ng tunnel sa ilalim mga katiits. At kung merong mga dot tulad nito, meron itong dot mga katiits na maliit, so nagpapahiwatig yan na isa sa chamber na yan mga katiits sa ilalim ng tunnel ay merong lamang deposito mga katiits, no? So yan yung ibig sabihin. At alam niyo ba mga katiits na itong dalawang video na sinin sa atin mga katiits ay pareho lang yung kahulugan, na pareho lang yung ibig sabihin ng mga treasure enclosed mga katiits. Tingnan natin yung picture na pinasa sa akin. So ito mga katiits, so meron din hugis puso na kakaiba, pinasa sa akin, kasama ito sa video na ito mga katiits. So ayan, merong dalawang butas. Ayan, nagmumukha siyang face marker mga katiits na walang bibig, no? Pero parang hugis puso siya na pinatulis yung kanyang pagkagawa mga katiits. So kapag ganyan mga katiits ay face marker yan, no? Kung yan ay ating i-analyze mga katiits, na ang ibig sabihin yan ay under mga katiits, kasi yan ay nakatihaya, nakatingin sa itaas mga katiits. So sa ilalim yan ang kanyang ibig sabihin. Kung meron mang ibang ibig sabihin nito mga katiits, ay pwede niyong tingnan itong dalawang butas na ito mga katiits. Ayan, tingnan natin mga katiits. Ayan, so yan ay legit na mga drilled holes mga katiits na maliliit. So pwede nating sukatin yan mga katiits kung gaano yan ka taas, ilang inches yan, convert natin into meters. Ayan ang ating gawing sukat mga katiits. Tapos kung saan naka-align yung dalawang butas na yan mga katiits, magkabilaan pwede mong puntahan para makikita na mo mga katiits kung ano yung makikita mo doon sa bandang unahan yan. Wala namang mawawala. So yan lang yung aking maipapayo mga katiits pagdating sa marka na ito. So kailangan mo lang sundan, magkabilaan yan kung ano ang makikita mo, kung meron bang mga kakaiba o mga coordinate markers mga katiits. Kung sa bandang kabila meron kang nakikitang marka, ay doon talaga ang ibig sabihin. Pero kapag wala, punta ka sa kabila tapos doon mo nakikita, so nandun mga katiits. Pero ito, meron pang isang kahulugan nito ay isang face marker. So under mga katiits, kasi nakahiga yan sa itaas, nakatingin, wala namang treasure na nandun mga katiits sa itaas nilagay, so nasa ilalim ng lupa. So under yan mga katiits. Meron pa ito. So ito yung isang marka. Ito ay nilinisan nila mga katiits, ay parang natabunan ito ng lupa dati, tapos nung nalinisan nila, ito yung nakita nila. So isa naman itong marka mga katiits na nagsasabi na treasure enclosed. So saan dyan mga katiits? Yan, yung parang letter E mga katiits, na yung kanyang pagkagawa ay parang letter C, tapos merong guhit sa gitna na pinasok sa loob. So treasure enclosed na naman yan mga katiits ang ibig sabihin yan. So napakaganda dahil itong mga pinasa sa atin mga katiits ay mga positive ito, na meron talagang madaling kunin. Yun nga lang mga katiits, kung hindi ka naunahan ay ikaw pa ang makakuha nito mga katiits. So napakaswerte naman sana, no? Ito wala siyang pinakita na bakas na mayroong nakuhanan. So ito mga katiits, ayan, no? Klarong klaro yan na treasure enclosed. At ito naman yung isa, balikan natin, ayan,
So letter C naman na merong dot mga katits. So treasure enclosed din yan mga katits. At ito naman letter E. Ayan, a treasure enclosed. So ito mga katits, balikan natin ito. So nasa sapa pa rin ito, sa creek pa rin. So ito napakaganda talaga ito mga katits kung saan ito nagmula, no? Kasi maliit lang kasi yung pinaguhitan nito mga katits, pinag-ukitan. So maano lang ito ng tubig kasi maliit lang. Parang natabunan ito ng lupa dati mga katits, no? So sana makita nila yung marka na pinagmulan bago ito matagpuan ang marka na ito mga katits, kasi napakaganda. Posible ito ay sapa. So tingnan nyo mo katits yung sapa dyan, kung may, ganyan ba yung plastada na meron bang mga sanga-sanga mga katits. So kung meron kang nakita na ganyan na plastada mga katits, tingnan mo yung dot. Ito, ayan mga katits, yung dot na nasa kabila, kasi nagpapahiwatig yan mga katits na dyan nilagay, no? Kapag nakita mo ang sapa na tulad nito tapos ganito ang plastada, tingnan mo itong guhit na ito sa banda dito, kasi nandito sa bandang gilid mga katits yung kanyang pinapahiwatig. Nandyan nakabaon yung deposito. Pwedeng meron kang makitang bato dyan sa gilid niyan mga katits, at yan ang tingnan mo, kasi baka dyan nilagay sa loob ng bato na yan. Tapos kung ito man mga katits ay sa ilalim, balikan natin yung sinabi ko no kanina, na kapag nakita mo ito sa ilalim ng hukay, nagpapahiwatig ito ng plastada sa isang tunnel sa ilalim mga katits, isang mapa. At yung dot na yan na makikita mo ay isang kayamanan mga katits na nakapaloob sa isang chamber mga katits. So treasure enclosed pa rin yung kanyang ibig sabihin mga katits. So tama itong marka na ito, na letter E, isang treasure enclosed. At itong letter C mga katits na nakaukit, treasure enclosed mga katits. At ito yung duda ko na nakuhanan mga katits. Ayan. So yan mga katits, no, sana ay meron kayong nakuhang ideya sa aking binahagi sa inyo ngayon. So ito ay sa ating mga kasamahang katits na nagpadala ng video. So akin itong binigyan pansin mga katits. So sa mga gustong magpabasa dyan mga katits ay pwede nyo akong i-message sa aking Facebook account mga katits. Doon nyo ipapasa sa akin yung mga video, mga marker na gusto nyo ating basahin mga katits. So tingnan nyo sa aking comment section mga katits dito sa aking YouTube. Ilagay ko yung link ko sa aking Facebook account mga katits. So yun lang. God bless sa ating lahat mga katits.